Ay, isang mapagpalang araw po sa inyo, munting kaalaman nga pala. Nako, huli ito si Boying. Wala kang lusot kay Senator Dante Marcoleta. Bistado po si Boying Remulla sa kanyang mga ginagawa. Nakapagtataka lang po, ayon kay Senator Dante Marcoleta, bakit niya laging pinapatawag ang mga resource person doon sa DOJ at kinakausap niya, no? Okay, pag-uusapan din natin, tila yata Orly Gutesa ay bumaliktad na yata, no? Yan din natin tatalakayan. Kasi nga itong si Boying mahilig kausapin. Kaya kung ano man ang nagbago sa statement ng mga resource person sa mga susunod, hindi mo masisisin, baka ikaw ang pagbintangan, Boying. 'Di ba? Ayon kasi Senator Rodante Marcoleta, bakit pa kailangan ipatawag mo diyan? Mga kababayan, ihanda nyo po ang mga gamot nyo sa pang-high blood. Dahil mga high blood po kayo sa taong ito. Bakit ho? Si Diskaya nakaraan hinihingian ni Marcoleta ng protection. Hindi niya binibigyan. Di ba? Ngayon naman, hindi naman ayaw pabigyan ni Marcoleta ng protection si Orly. Gusto naman nilang bigyan. Ibig sabihin, kung ano yung gusto ni Marcoleta, ayaw nila. Kung ano yung ayaw ni Marcoleta, gusto nila. Para sa ganon, makita ng taong bayan na sinasabi niya, sinasandalan nila, na laging kontra si Senator Marcoleta. Pero buti na lang nandito tayo, na ibubuko sila. 'Di ba? Oh, siya nga pala idol ko si Pepsi Paloma. Oh, alam mo kung ano talagang gaganda na ako sa kanya. Gandang-ganda talaga ako sa kanya. Oh, papagawa ko ng niya ng frame. I-display ko yung naka-puzzle, no? Okay, ito. Boying bistado po ni Senator Rodante Marcoleta. Kung gusto niyo makita ang ulo niyo, painggan muna itong si Boying Remulla sa kanyang mga sinasabi, no? Saka isa pa, etong si Romualdez at si Saldi, hindi nagkakaganyan na nga, no? Parang tila iniiwas nila pag binabanggit. Eto naman si Madam Claire ng palengkera ng Malacanang. Ha? Alam niyo ginagawa? Nagpapaliwanag. Bakit nagpapaliwanag ang Malacanang para kala Romualdez at Saldi? Bakit? Anong meron? Ha? Bakit tila yata nagpapaliwanag kayo? Hindi nyo posisyon yan, Madam Claire. Di ba? Samantalang iwan nagkakasala o di kinagkakaganyan. Hulihin sila. Alis go, hulihin yan. Karapatan yan. Napatunayan may kasalanan. Pero itong dalawang to, todo suporta kayo, todo iwas kayo. No? Ito, painggan po natin, no? Kita. Sa pagdinig ng... hindi pala yan. Ito pala. Sorry. Ito si Boying. Binasag. Hihingi namin ang address na, so we will have the NBI set of subpoena. Para malinaw po. Palilinawin natin nila. Ano po magiging implication kapag hindi na po lumabas si Cortez? Well, your judgment and my judgment will not be far apart. Pare-pareho na tayo ng isa. Pero sir, need pa rin talaga si Gutesa para maging... Hindi, siya pa lang nilalabas nila. Baka meron pa sila ilalabas. Mabuti na. Tsaka alagaan na nila, huwag na napakakawalan. Tsaka panagutan nila. Kasi yung testigong gano'n, nakakatakot naman kung hindi na lalabas ulit, kung hindi na lilitaw ulit. Diba? Nakakama ko nito yung affidavit, copy ng affidavit ni Gutesa na nakuha ko sa Senate. Kaya, ayun, as a, ano ba ito, paragraph 24 ba ito? Paragraph, ayun. O, sentence number 24, sinabi niya kasi gusto niya sumama sa Witness Protection Program. Binasag ito into the record. Kaya kinausap ko siya. Kung di ko naman sinabi yun, we will just get in, put in a normal mode lang. Pero dito kasi, kinausap ko para pumunta rito for that purpose. Hihingi namin ang address na, so we will have the NBI set of subpoena. Para malinaw to. Diba? Palilinawin natin nila. Palilinawin. Ang bilis niya, susubpin na kagad si Orteza. Si Orteza po. Orteza tuloy. Orly. No, isusubpin na kagad ni Boying yata. No, samantalang si Romualdez wala kang imik. Tapos ang sabi pa, tinanong siya na parang yung galit niya, no, parang hindi siya galit. Pag si Romualdez at si Saldi, parang baliwala, parang okay lang sa kanya, parang okay, dati kung makapagsalita ka kalaki buloy, talagang todo kilos ka, 'di ba? Ngayon bakit ho ba? Ano ba pinagkaiba ho nun, sir? Ano pinagkaiba ho nun, sir? No? Tapos sabi niya, doon daw sa statement na affidavit ni Orly Gutesa, ang nakalagay daw doon,
magkakaroon siya ng witness protection program. Kaya siguro pinatutunog niya, yun ang gagawin niya. Kaya niya pinapapunta diyan. Bakit mo pinipilit yung taong mag-witness protection program? Ayaw nga ng tao, gusto niya ipagtanggol ang sarili niya dahil ang mga marin matatapang. Di ba? Bakit nyo ba pinipilit? Yung diskaya ayaw nyo. Di ba? Ito mga taktika ng mga to. Para palabasin, pasamain si Senator Rodante Marcoleta. Mga Gen Z, mga millennial, wag po kayo maniniwala. Si Senator Marcoleta po, maayos na tao. Gusto niya lang po na diretso lang po ang kanyang investigasyon. Etong mga to, ang totoong gumugulo. Lawakan yung isip nyo. Ginugulo po tayo ng dalawang matandang senador na yon, na si School Bukol, no? Tsaka si Ping Pong, no? Ginugulo po tayo. Oh, eto, tingnan natin to, si Senator Rodante Marcoleta. Pahapyawan natin, balikan natin yung sinabi ni Senator Rodante Marcoleta, ha? Para mas maunawaan ng marami. Ribbon Committee. Nandun po yung Justice Secretary. Hindi pa po natin natatapos na pagtatanungin yung respondent, yung resource person, na tayo po ang merong legal and physical custody. Hindi ko maintindihan kung bakit dadalhin niya sa kanyang opisina at pagbalik niya, meron na siyang supplemental affidavit. Ayusin muna, pag-usapan muna natin. Lalong-lalo na po, ang kaugnayan natin sa bagong tatag na ICI. Oh, booking ka ngayon, Boying, di ba? Ang hilig mo ipatawag dyan sa DOJ, bakit? Ano ba ginagawa mo dyan? Ito talaga to mga to, no? Talagang hanggang ngayon si Junior ayaw magpaliwanag sa nangyayari. Tahimik lang siya. Trabaho lang. Kakatrabaho mo ang Pilipinas, bagsak na. Hindi masama magtrabaho dahil obligasyon ng isang politiko at isang presidente ang magtrabaho talaga. Ngunit, sa mga ganitong sitwasyon, kinakailangan ng boses niya. Pero bakit wala ata? Tila yata parang sasalita yung palingkera sa Malacanang, yung nagtatanggol sa dalawa. Hindi. Until proven guilty daw sabi niya eh. Di ba? Samantala yung mga dati, kung talaga may kaso yan, panagutan. Di ba kay Harry Roque yun niya? Panagutan niya, ang kaso niya dito, kung talaga may kaso sila, managot sila. Samantalang ito si Saldi, ang until proven guilty. Nang teteng ka talaga na paghahalataan kayo ni Boeing, pati ito no? Pati yung dalawang kumag dun sa Senado eh. Ano po bang ugnayan natin dito? Hindi po ba tayo mag-uusap muna? Hindi ba tayo gagawa ng regulasyon muna? Meron po tayong mga doktrinang isinasaalang-alang. Nasaan na po ang institutional boundaries? Nasaan na po ang separation of powers? Wala, hindi naniniwala si Soto niyan sa si Lacson. Sabihin mo yan, tatapatan ka ng parliamentary courtesy. Uy, madami ako alam sa batas, may parliamentary courtesy ako, alam ko yon. Ha? Yung mga bugok naman, naniniwala kay Lacson, sige, anya. Di ba? Nasaan na po ang system of checks and balances? Di ba natin isasaalang-alang ito? Binanggit na po ng dating Senate President ang nangyari sa statement ni Diskaya. Siya ang kauna-unahang nagbigay ng statement na kung saan binanggit ang 17 congressmen. Ngunit, nakakapagtaka. Hindi na po natin tinutuntun yung 17 na yon. Kagaya na nga sinabi ng Senate President, napupunta na, natutuon na yung pagtuntun sa mga kasama natin dito. Bakit po? Natatakot ba tayo kay Martin Romualdez? Yeah. Natumbok mo, sir. Natumbok mo. Hindi nyo kaya pabagsakin si Senator Marcoleta, no? Kaya nagbabayad siya ata ng trolls para tibakin to. Yung mga trolls nila, kahit 1 milyon, ako lang katapat eh. Isang tanong ko, hindi sila makasagot eh. Kapag talaga nasa katwiran ka, hindi kayang baliin yung katwiran eh. Hindi mo masasalangsangin isang tao makatwiran, hindi kayang salansangin ng basa-basa ng sino lang. Siguro po, yung iba sa inyo natatakot. Taka talaga. Si Soto, saka si Lacson. Tila yata takot kay Romualdez. Nagpapakaaso yata doon kay Romualdez eh. Taong bayan muna o sa kasiyo mo, sir. Huwag muna si Romualdez, sir. Lilipas din yan, sir. Pag lumipas siya, 3 taon na, ano kayo ngayon? Dito wala. Diba? Taong bayan ng ano yun, sir. Baka hingihan kayo ng resibo ng taong bayan, wala kayo nagawa. Puro Romualdez lang kayo. Say, pakinggan nyo si Ferdinand Topacio. it is my firm belief na
compromise na ang Eto, magbibigay po tayo ng reaction video sa kanyang sinasabi. Tungkol sa dalawang Romualdez sa Saldi na iisa mga katwiran namin eh. Mga vlogger, mga tao, hindi naman kami nag-usap-usap hindi naman kami nakigaya, no? May iba't ibang paliwanag kami. Tulad dito, may iba siyang paliwanag, si Seto Marcoleta, kami rin mga vlogger, no? May iba kaming paliwanag, pero iisa patutunguhan na yung Romualdez at Saldi, pag sila binabanggit, nadidisalign sila. No, tumataka sila sa issue, magbabango sila issue, biglang tatanggalin yung liderato, magpapalit kagad. Ang dami nilang issue, biglang magpapaputok ng et cetera, ganito. Di ba? Kulang na lang sa yung Lindol eh. Di ba? Oy, siya nga pala, yung Lindol sa Cebu ako po yung nakikiramay sa mga na damay ng kalamidad. Ipanalangin po natin ang pamilya nilang naulila ng mga sa Lindol, no? Diyan sa Cebu. No, masakit man po sa ating nabalitaan, yun ang pinakamatatanging maambag natin ay maging matatag ang mga naiwan po ng mga pamilya nung mga nadamay po sa Lindol. No, eto maputol tayo, pero speaking Lindol, kung sakali sa Davao yata nangyari ang Lindol na yan, kung sakali lang, ang malamang sisisi naman Duterte na naman. Ganyan yung mga yan. independence ng ICI with the government's undue and inordinate reliance on the DOJ to do everything. Kita nyo, nahalata na ni Senator Marcoleta. Blue ribbon. Bakit nandoon lagi si DOJ Secretary? Di ba sabi nga niya, investigative arm na ba tayo ng DOJ? Andun lagi si Boying no? Pag may pagdinig, tapos niyayaya yata uy, halika, sama ka sa DOJ. Hindi mo alam kung ano ginagawa eh. Tapos si Marcoleta, pinagkakamalan nyo, scripted si Marcoleta, pinalitan yung statement. Ganyan kahihina ng mga utak ng mga to. Pinalitan daw. Lumugar niya kayo sa lugar ni Marcoleta kung kaya palitan yon. Ang dami mga senador na nakatingin doon. Di ba? Pinalitan daw yun. Ako po, sino mas kaduda-duda? Yung ayaw mabanggit ng pangalang dalawa, si Romualdez at si Saldi? O eto si Marcoleta, sino kaduda-duda? Di ba yung nagtatakip? Ayaw banggitin yung pangalan? Naku, hindi kayo lulusot sa amin. Alam na namin, konti na lang kayo. No, konting-konti na lang kayo sa social media. Wala na kayong binatbat. Siguro naubos na lang yung bayad sa inyo. Bakit iniimbita yung DOJ Secretary? Diba? Bakit dadalaw yung DOJ Secretary sa ICI? Bakit laging kasama si Secretary Dizon sa mga Dizon nag-iimbestiga? ICI? Sir, yung iniimbestigahan mo, sir, mas maganda si Bonoan ang imbestigahan. Madam Claire, sabihin mo naman, imbestiga si Bonoan. Baka mukhang ikaw ata pakinggan ng mga to. Bakit alam mo kasi, yung ICI na nag-imbestiga, hindi pinakita yung mga usapan nila. Sila na nakakaintindi. Diyos Mario Joseph, ginagawa tayong mga tanga ng mga to. Ay, sorry. Tanga pala, tanga. Para yung si Tanga, yung pambansang Tanga, yung broadcaster na sabihan ni Senator Rodante Marcoleta ng Tanga. Tanga naman talaga eh. Di bakit? Biruin mo na, kipag-diskusyon ka, umpisa pa lang yung salita mo, ayaw mo laki pa ng paggalang, gusto mo talaga bastusan. Ay, wala, sir! Kailangan, sir! Delikadesa, sir! Sir, paliwanag mo, sir! Kung ako nakaharap mo, utaling ka sa akin, maniwala ka, pagpapawisan ka ng bilog-bilog. Pagpapawisan ka ng ubod ng lamig, at yung pawis mo, butil-butil, pag ako nakausap mo. Nagamon pa siya eh. Sa tayong dalawa sa Luneta. Debate tayo. Dali, science, Bible, batas, lahat, debate tayo. Hindi, joke lang yan. Eto nga. Asa na ba tayo? Tuloy natin. yung mga anong tawag doon? Yung mga ocular inspection. Hindi ba the secretary, all the members of the cabinet are alter egos of the president? Bakit nandoon ang alter ego ng president with members of a commission that is supposed to be independent? Di ba? May powers. Binigyan ng powers.
far-reaching powers. Kailangan pa ba may DOJ? Kailangan pa ba may Secretary ng Public Works na alter ego ng President, extensions of the personality of the President. Yan ang mga inconsistency. SMNI, di ba sinasabi nila, yung mga pumunta daw doon sa compound ng Kingdom, walang baril. Di ba kita sa video may mga baril? Ganyan ang pamahalaan natin. You cannot rely on this administration to tell the truth. Puro panliling lang. Puro panliling lang talaga kasi sinasalba na nila sarili nila eh. Sabagay, sabi ko nga, itong si Lacson, bumait bigla. Naramdaman ka, di ba, magkukudita kasi. Bumait bigla siya, iwas bigla siya eh. Tatanggalin kasi siya eh, pati si Soto eh. Kating-kati sa inyo ibang senador sa pinagagawa nyo. Okay lang sana bilang Soto, Lacson, upo kayong Blue Ribbon, saka bilang SP, okay lang sa amin eh. Kaso yung nakaupo kayo, may parang pinagtatakpan nyo si Romualdez, nagpapakaaso kayo. Raramdaman namin yung sera. Okay lang sana, dapat kayo SP, magaling naman talaga si Soto. Pero ngayon, Soto, hindi ka ang magaling. Dahil nararamdaman namin, tila yata si Romualdez, hindi na mutawi sa iyong bibig na patawag yan. Napilitan lang kayo ipatawag yan kasi kagustuhan na ng taong bayan. At gusto nyo na ipatawag siguro yan kasi alam nyo, si Chis Escudero nag-speech na gustuhan ng ibang senador. Say one thing but do another. Yan po ang nakalulungkot sa kasalukuyang administrasyon. Thank you po. And so for anong assessment natin naman, kung ginagawang investigation po ng Blue Ribbon under Senator Lacson? Nakita nyo naman kung paano i-cover up. Tuwing napupunta na kay Martin, Saldi. ililihis niya. Ito yan. Bago, eto malalim kong iniisip ito sa Blue Ribbon at sa Senado. Okay. Kapag noong ang enumerate ng mga diskaya ay mga congressmen, wala naman silang ginawa, di ba? Noong si Hernandez at si Alcantara ang nagbanggit, mga senador, Ang busy. diba ang DOJ, freeze agad through the AMLAC yung mga bank accounts ni Senators Joel Villanueva, Jingoy Estrada, pati ba si Cheese na freeze? Oo. Pinreeze, di ba? Ang bilis, di ba? Ang bilis. Pag si Romualdez at si Saldi, napakabagal. May implementary courtesy pa to si Lacson na nalalaman. Di ba? Ganyan yung mga yan. Sir, halatang-halata na kayo, sir. Sir, huwag niyong bulahin yung taong bayan, sir. Hindi porket maraming bumoto sa inyo, ay kaya niyong bulahin lahat yun. Paano naman yung mga di bumoto sa inyo? Kaya niyong bulahin kami? Ha? Harap-harapan kami. Siguro, ang katwiran kasi ng mga nasa isip nito mga misa to, ha? Ang isang politikong talagang trapo, ang katwiran niyan, wala kaming pakialam sa mga yan, nanalo na kami. Wala kaming pakialam sa mga yan. Ganyan yan, iskaisipan ng mga yan. Hindi ko sinabi yung dalawang senador na yan, ha? Hindi ko sinabi si Lacson yan sa Soto, ha? Oh. Bakit nung nagbanggit congressman, di finreeze? Bakit yung senador, pinifreeze? Kulang nga kasi si Diskaya, kulang sa hindi credible. Kaya si Diskaya hindi rin bibigyan ng witness protection program. Samantalang yung Orly, nakapagtataka, ganun din naman, tulad ng Diskaya, naghayag din, bibigyan ni Boying yata, gusto yata bigyan ng WPP. Kakausapin doon. Nakapagdududa, baka maiba o baka bumaliktad na itong si Orly. Hindi kasi, di ba, kinakausap ni Boying eh. Hindi alam kung nasan si Orly. Baka taktika niya yon. Pero ang nakakatakot nito, pag si Orly sa susunod na hasalang, kasi si Diskaya umamin si ICI daw eh. Tamo kalokohan ng mga to ha. Yung ICI nag-iimbestiga. Hindi nila sinabi, sikreto lang. Bugok-bugok talaga kayo. Nasaan ang utak nyo sa talampakan? Para yung isang TV dyan na network, nakuna ng camera, yung magnanakaw. Sino ito nakapanood dito yung natutulog yung lalaki, nakakuha daw ng 15,000 na pera sa wallet. Sino nakapanood dito? Nanay, tatay, sa inyo, kuya. Sino nakapanood? Natutulog yung lalaki, nakuha na CCTV na balita, yung balita, tinakpan yung muka. May sira ulo yung nag-media. Protector ng mga ng mga durugista at ng mga holdapper. Itong medyang ito, tinakpan eh.
Eh, bali wala pa yung kaya nga binalita at may CCTV para pag binalita, makita yung mukha ko sino, malay mo, kapitbahay ko pala yun. Ninanakawan na pala ulit ako. Hindi ko napansin kasi tinakpan nyo yung mukha. Anong malay namin? Sino yung tao na tinakpan nyo? Kaya nga may CCTV tapos yung media na to, tinakpan yung mukha. Eh di walang pinagkaiba yung ICI na yung inimbestigahan nyo sila Curly Discaya, hindi nyo pinarinig sa amin kung ano pinag-usapan nyo. Eh, niloloko nyo taong bayan. Kayo na nakakaintindi. Hindi kami naniniwala na independent body kayo. Eh, hindi nyo nilalabas sa taong bayan eh. Ang tindi ng mga to. Di ba? Bakit yung NBI, although hindi na blue ribbon ito which is under the DOJ, ang nirekomendang filean, 3 senador, pero sa dami ng congressmen, 2 lang ang pinapafailan. Si Saldico at saka yung sa Caloocan, si Mitch Kahayon Uy. Oh, yun lang. Sa dami. Binanggit si Martin. Bakit hindi nila pinapafailan si Martin? Yung ibang congressman, ang daming binanggit ni Diskaya. Di ba? Hindi niya credible si Diskaya, sabi ng dalawang si Soto sa ni nagtulong pa sila, do it pa sila eh. Sinturado naman. Nagtulong silang dalawa na hindi daw credible. O hindi niya credible. Eh may Orly o Gotesa. Yung sinisilip naman yung notaryo. Mga bugok talaga. Halatang-halata na kayo. Halatang-halata na kayo. Luzon, Visayas, Mindanao, halatang-halata na namin kayo. Bakit ganon? Hindi kaya, then, naglabas sila aksyon ng pahayag, halos lahat daw ng senador. Mayroong insertion sa flood control. What are they trying to do? Ito naisip ko, ito theory ko lang naman Since kaalyado nila yung House, and sa February 6, pwede na sila mag-file ng impeachment ulit. Yan ang mga nasa otak ng mga yan, impeachment. Takot sila manalo si Sara. At ayaw nila manalo si Sara kasi maagawan sila sa posisyon nila, yung gusto yung manok nila mapapatakbo, matatalo kay Sara kasi walang kalaban si Sara eh. Kahit kainin mo yung katapat eh. Kahit kainin mo si itapat si Sara, walang sure ball. Kumbaga, ang hinihintay na lang po ni Sara, 3 years na lang hinihintay. Official election na lang po. Kumbaga, kung gagawin election ngayon, si Sara bukas, presidente na. Ganun po yon. Wala pong kalaban, wala pong hadlang, at sure win, kabotok. Eh, dito nga lang sa lugar ko eh. Ha? Ito, maniwala kayo sa lugar ko ha. Ito, ayaw ng Sara na ito. Sabi ko nga, di ba, mula lang nahuli si Tatay Digong. Gusto na lahat, Sara. Diba? Kasi napakawalang ya daw nang nagpahuli doon. Napakawala lang ya. Kakapal na mukha. Tapos yung flood control ngayon, sinisisi si Sara daw lustay. Lustay. Pamantalang nagnakaw ng bilyon, hindi lustay sa kanila. Ang lustay para sa kanila, 100 million. Pero yung 1 billion, hindi lustay sa kanila. Pinoprotektahan nila yung House. Ang ginawa nila, they put a sword of Damocles over the heads of these senators na magtatry ng impeachment complaint kung may bago. Parang sinasabi nila, sinama pa nila si Bong Revilla. Hindi porket senador ka, hindi ka makukulong. Hindi ba nakulong si Jinggoy? O, di ba? Nakulong si Juan Ponce Enrile. Di ba? Di ba nakulong si Bong Revilla kahit senador? Magpa-file kami ng impeachment, kita nyo tinarget yung mga anti-impeachment na nakita nila. Si Jinggoy. Lahat, tinatarget nila minority. Obvious na obvious eh. Cheese. Lahat tinarget nila. Kay Marcoleta, bago lang kasi, walang corruption na nangyayari kay Marcoleta, tinarget nila yung asawa daw, ando doon. Kasama sa insurance ni Diskaya. Kaya palalabasin daw nila, lahat ng pera ng Diskaya at mga flood control, ang may gawa daw si Marcoleta. Bigyan mo kautak ka ng mga yan, wala naniniwala sa inyo eh. Di ba? Tapos, isisisid, protected daw ni Diskaya. Wala na kayo may butas, wala kayo may puntos. Nakakita nyo ba mga kaibigan? Mga kamunti, napapansin nyo, lahat na lang minority pababagsakin nila kasi target nila, ayaw nila manalo si Sara Duterte. Oh, ayaw nyo manalo. Bagay, ilang taon na lang, 2.5 years na lang, nagmamadaling tunay. Ha? Yari kayo, Sara Duterte. Ako, buong ano ko, pamilya ko, ilan na kamag-anak ko, nasa 40, Duterte lahat. Yari kayo. Sa isang organisasyon na lang eh. Sa relihiyon ni Kibuloy,
Sa reliyon ni Kuya Buloy, kung alam mo, ang reliyon ni Kuya Buloy, 2 million. 2 million members. Doon sa isang member na lang magpaboto ng 3 O, ilan na? Hindi 9 million na. Sartalo kayo! Sartalo kayo, mga bugok. O, ito. Joel, Chis Escudero, yung mga nag-archive. Pag hindi kayo umayos, pakukulong namin kayo. Amin ang DOJ at baka maging ombudsman si Boying Remulla, wala kayong pagtutunguhan. Kulong kayo pag hindi kayo bumoto in favor of impeachment. Tinakot na nila. Yun. Ito ba, ang pronunciation, halos lahat ng senador. Sino lang daw wala? Soto ba? Si Ping mismo sa kasi. Sila, yung mga bida, yung nagpapakaso kay Romualdez. Basta pag sinasamba mo si Romualdez, immune ka pag sinasamba mo. Son Tiveros, yung mga kampi nila. Maaaring totoo. Hindi, yung pink po, Atty. Topacio, yung pink po, hindi malaman ko kung saan sasakay. Kasi hindi nila pwedeng kalabanin si BBM. Susunod si Sara. Saka hindi pwedeng kalabanin, nakaupo si BBM. Hindi nga nila malaman yung pink na yan, hindi nila malaman kung saan sila sasakay na issue. Kaya ang gagawin nila, babakbakan na nila yung mga hadlang at makapagpapanalo kay Sara Duterte at mga hadlang sa impeachment. Kaya gusto nito ni Trililing, gusto niya ipahuli kagad si Bongo yata at si Bato. Para sa boto sure bill na nga talaga. Kasi pagkatapos na-impeach si Sara, hindi siya makakatakbong presidente at anong opisyal. Sure bill na pag may tumakbo dyan, mananalo. Di ba? Pero, why bring this up now? Di ba? Ang hinahanap natin, congressman at senador na aktual, na tumanggap, hindi yung main insertion. Kung hindi tinanggap sino ba nag-insert? Hindi ba yung small committee, sinasabi ni Toby Chanco sa GAA? Bakit tatakutin mo yung mga senador? May binabalak ito kasi malaking dagok sa kanila nung na-archive yung impeachment kasi natalo si na-archive. Doon sila gumawa ng plan B. Di ba? Kasi hindi umurba yung plan A. Yung plan B, na-archive. Ngayon, gagawa siya ng plan C. Pag wala, plant versus zombie. Di ba? Yun ang gusto nila Di ba? Kaya itong mga to, walang ibang ginawa kundi bakbaka ng mga Duterte senators. Hindi lang Duterte senators, maging yung mga hadlang sa kanila na ma-impeach si Sara, si Senator Rodante Marcoleta. Di ba? sa Supreme Court. Plus, pumutok yung flood control, hindi nila malaman kung saan nila kukunin yung perang panuhol na naman doon sa mga pipirma sa impeachment. Ito ang plan B nila. Okay, magpa-impeach tayo. Anyway, kontrolado pa naman natin ang House. Lahat ng dissenters dyan, katulad ni Kiko, Barsaga, ipitin natin, ethics complaint natin. Pagdating sa Senado, may leverage tayo. Umayos kayo or lahat nila iniipit nila pag kinakalaban sila. tawid kayo sa flood control. Kasi kontrolado rin namin yung DOJ at NBI. At baka maging kontrolado rin nila yung ombudsman. So nakikita nyo na yung laro Kasi when you look at it, just player ako you have to look at the board, mga 7, 8 moves ahead. So yan ang nakikita ko dyan. Kaya pinilit nilang palitan yung blue ribbon, pinilit nilang palitan yung Senate President. Thank you. Totoo yan. Di ba? Nangyari yan. Huwag mga loyalista dyan ng mga trolls, nagbubulag-bulagan kayo. Promise last na. Bebiro lang. I-check pa natin na sana kahit hindi si Mabino Morales mag-resign. Hindi, wala. Hindi ko alam Wala, ito, tapos na yan. Na, alam mo yan, yan mga yan, si Soto, si Lacson, halatang-halata na kayo, sir Baka yung katandaan nyo, sir, na feeling nyo, na yung mga kaidaran nyo, veterano kayo, matatalino kayo, baka pakiramdam nyo na kami ay na kaya nyong mauto, kaya nyo kami mapaniwala, no? Baka iniisip mo sa isipan nyo, mga bata pa yung mga yan. Hindi, sir. Kami, sir, ako, kababasa ko siguro ng Biblia, inaamin ko, tumalino ako. Diba? Kaya alam namin, huli namin, ramdam namin ang Pilipino, yung gusto nyong palitawin. No? Maraming salamat po. Ito yung reaction video natin para sa araw na to. Maraming salamat po sa inyo lahat.